Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagalak si Jesus. Noong oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sambata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nananasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nila mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. December 5 na po, 2023. At ang Tuesday Gospel po ang ating pagninglayan. Ito po'y tungkol sa nagalak sa Jesus. At ang ating pagbasa ay nagmula kay San Lucas, chapter 10, verses 21 to 24. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng online Facebook live na ito ay ipahayag ang mabuting balita everyday through Facebook Live. And of course, ituring po natin itong pagkain nating spiritual everyday, sapagkat nangangailangan po tayo ng palaging pangaral ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang blessing, ang kanyang mga salita. And ako nga po pala si Sister Angelica Dorde, at ako po isang Katoliko. And of course, sa gabing ito, ay meron po tayong guest preacher. At ito po ay si Brother Derek Refugio. So, itatry po natin siyang ipasok dito sa live. Sana maging maayos yung ating internet connection. Amen. So, hintayin po natin siyang mag-respond. Pong pag-a-add sa kanya. Okay? So, kagalakan, no? Kanya-kanya tayong kagalakan kung paano natin ito. Ayun. Isang magandang gabi sa'yo, brother. Good evening po, sister. Okay. Nabasa ko na po yung gospel. Pwede na po kayo mag-start. Nagdodoble pa rin siya. Bakit kayo? Ano, okay lang? Malinaw ba yung boses ko? Malinaw. Pero ikaw, parang hindi, pero sa'yo parang parang putol-putol ang dating sa akin. O, nadodoble. Baka naman, Delay. Hindi, naka-earphone. Yes. Hindi mo ba maririnig pag walang earphone? Maririnig naman po. Try kaya natin tanggalin, baka kaya medyo parang nade-delay o nadodoble yung mo eh. Sige po. Sige, try natin. Baka mas malinaw yung dating ng boses mo. Okay na po? Yan, sige. Tanggalin mo yung earphone, tanggalin mo siya sa connection sa cellphone o sa laptop mo. Ayan. Oh, diba? Poging-pogi si brother ngayon mukhang in love Orange na orange eh. Yes. Oo, kung mapapansin nyo ay may joy ako rito. Oo nga, no, joy. Ano yan, dishwashing paste? Yes. Hindi. Sponsor. Hindi, yan. Thank you sa sponsor. Kaya tayo naman talaga yung laging masaya. Delay pa rin, meron pa rin siyang parang inuulit yung boses. Hindi, sa akin maganda na yung dating ng boses mo.
Diretso po. Wala Maganda na pong yung doble. dating ng... Wala pong doble. Hindi. Sa live, dito sa Facebook live ko, maganda na. Nung tinanggal mo yung earphone, gumanda na. Di mas maganda kung open. Di mas maganda kung open po pala. Hindi, ibig sabihin, nung tinanggal mo yung earphone mo sa connection mo, luminaw. Okay. Sige po, pwede na po So, tayo mag-start tungkol sa gospel. Apo. So narinig ko naman po yung gospel kanina sa Lucas 10, sa Lucas 10 sa verse po 21 sa verse to 24. 21 to 24. At napakaganda nung ebanghelyo ng araw na to. Kasi ito po yung napakagandang tawag ito yung ramdam at sa isang pasasalat. At ito po ay naramdaman ng Panginoon. Ay siya nga pala, bago ko po bigyan ng konting paliwanag ating ako po ay isang tao lang na nakakaramdam ng kaligayahan sa mga bagay na nakakita natin ganyan siyempre nararamdaman tayo mga tao dapat nararamdaman din natin ang kaligayahan ito pero ang dapat natin mas magandang maramdaman ay yung kaligayahan galing sa Espiritu Santo. Kasi ang ating Panginoon nagpasalamat siya at sabi dito sa unang verse sabi niya Ama, nagpapasalamat ako dahil sa iyong banal na Espiritu Santo. Alam mo si Kristo hindi nawawala sa kanyang pagpapasalamat. Tayo siguro ako sa aking palagay lang. Hindi ako natatapos na sumakapon na hindi ko masambit ng salamat. Kasi yung hininga pa lang natin, yung pag pa lang natin sa umaga, pagising, yung tipo bang Lord, salamat nagising pa. Yung tipo nga kala mo hindi ka pala gigising yung alam mo hindi ka bibigyan ng biyaya sa buong hapon. Pero pagdating ng hapon makikita mo yung napakagandang likha para sa atin ng Diyos. Yun. Sis, okay lang ba yan? Parang napuputol-putol. Putol-putol ba dating sa'yo? Yes po. Parang napuputol. Teka, try natin na subukan natin na ikaw ang tumawag sa akin sa messenger ko. Yes po, sige. Sige, pakibaba mo ngayon yan. Paki-off mo yung ano mo. Ayan. Try natin. Kasi minsan ganyan pag mga connection sa internet eh. Okay? Takpan muna natin, he. Tawagan ko siya sa Facebook. Sa Messenger. Kasi po sa nagdodoble po talaga ang boses ko. Ayan nga, okay na. Po natin. Sige. From the top. From the top. Naiilang ako doon sa doble-doble ang boses ko. Para akong ginagaya. Ayun, sige, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dito po sa binasa nating ebanghelyo, ay unang-una po yun ay nagpasalamat talaga ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Pinasalamatan niya ang kanyang Ama dahil dyan sa ibinigay na kaligayahan at ibinigay na kasiyahan, kaligayahan ng Espiritu Santo. At yun ay hindi simple
yun ay galing talaga sa kanyang ama. At yun po ay yung sinasabi natin na bukal ng kaligayahan. Joy, ito nga yung nakasulat sa akin, no? Joy, sarto. Ito yung mula sa Holy Spirit. Simpleng buhay, simpleng makikita mo sa na-receive mo sa Diyos na yung buhay natin naggagaling sa Kanya talaga. At iba naman yung pinanggagalingan ng mga material na bagay. Yun po yung kasi dalawa po yung pinagmumulan ng kaligayahan natin, tao. Ang una po ay yung mga material na bagay. Yun po yung mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan in physical. Then, yun nga po ang dito po ang binigay na kasiyahan, na kaligayahan ng Ama ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus, ay ang kanyang Espiritong Banal. Yun. At tunay nga po mga kapatid na kahit na ang yung ginawa ni Jesus noon ay tulad nan, nagkakaroon siya ng mga stress, kahit nandiyan yung mga stress, kahit nandiyan yung panghuhusga ng mga Pariseo, panghuhuli sa kanya, lagi siya parang pambubuli ang dating nila. Nandiyan yung mga challenging sa kanya. Pero hindi para pansinin yung mga pagod, yung mga pagsubok na yan. Kasi ang ginawa ni Jesus kasi siya ay nakakonect siya sa Ama. Nakakonect siya sa kanyang Pang-Ama, yung Sama. At na tayo mga tao, dapat matuto tayo na tulad ng pangyayari kay Kristo. Ano yung mga pangyayari nanggaling sa kanya? Tulad nga niyan, marami noon gusto niyo na magpahinga, pero andyan dating ang mga taong gusto maghumingi ng kagalingan, at tapos dagdagan pa ng mga Pariseo na sinusupok siya lagi, at alam nyo, nakakaalis lang ang Panginoon kung talagang tatakasan niya yung mga tao at pupunta sa mga ilang na lugar at doon sa mananalangin. Pero alam nyo mga kapatid, yung pagpapasalamat ni Jesus sa kanyang Ama, napaka-importante niya. Yun nga siya sabi ko sa inyo na dapat nating matutunan at gayahin yung mga ganong bagay na ginagawa ni Kristo. Unang nagpapasalamat siya. Pero sa ating po mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, ay may sinusunod po tayo na procedures, panalangin. Iba naman yun. Dito po ang ating pong pinag-uusapan ay yung pangyayari kay Jesus. Kung paano siya nagpasalamat sa Panginoon, sa kanyang Ama. And then, sinabi nga doon sa Ebanghelyo natin na yung mga pinasasalamatan niya dahil kinukuha niya, tawag ito, hindi niya binabahayag sa matatalino yung mga bagay na totoo, yung totoong kaligayahan. Kasi may mga huwad na kaligayahan, alam natin yan. Pagka tayo yung mga tao na nangailangan halimbawa ng material na bagay, pag nabili mo na yun wala na, tapos na. Tapos na doon yung kaligayahan. Hanggang doon lang. Pero yung binigay ng kaligayahan ng Banal Espiritu, sabi nga ng Jesus, yun ang totoo. Yun ay bukal ng kaligayahan. At dito nga sa gumawa siya at sunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung patuloy na pagsunod niya sa kanyang Ama. Ay yung mga tao, marami nang naghahanap, sabi nga, marami naghahanap ng kagalingan. Pag gumaling, okay, salamat sa Diyos, oo. Pero pagtapos nun, gumaling na, parang wala na. Dahil nagumaling na sila, malakas na ulit. Hindi na ulit pinansin ng Diyos. Alam niyo, nangyari na nga yan sa 10 Samaritano na
na sa Biblia na isa lang ang bumalik para magpasalamat, magpatira paas sa Panginoon. Isa lang. Nakakalungkot isipin na nakadama tayo ng tunay na kaligayahan, pinagaling, binigyan ng biyaya, binigyan ng magandang posisyon, binigyan ng na magandang bahay, na magandang kotse, magandang yun nga, posisyon, naging kapitan. Sorry for the word, pero sa ngayon, challenge yan sa mga ating mga nanunukulan. At salamat sa Diyos dahil ipinahayag ng Panginoon saan ang kanyang mga salita doon sa mga taong mangmang. Napakasaklap dahil bakit sa mangmang pinadarama yung mga ganong bagay. Samantalang tayo, doon sa mga matatalino, iba yung pinaramdam sa kanila. So, siguro, alamin natin bakit. Ito matatalino, hindi na sila para mag-aral. Hindi na sila para mag-aral. Dahil, alam na nila Alam na nila. May yung mga bagay. May na-encounter ako. Kasi, ako po ay isang trainee preacher. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy lang po pag-aaral sa El Shaddai. At nakaramdam po ako ng parang minamaliit po ako. Parang gano'n ang nangyari. So sabi ko, nararamdaman ko yung tema ng kanyang salita na ikaw, Brother Derek, marami ka pang nakahining asin, marami pang nakahining bigas. Marami na ako nakain bigas. Pero sa totoo lang, kapatid, yung mga tipong ganon ay parang magaling na ang kanyang feelings sa kanyang sarili. Tinataas niya ang sarili niya. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang binibigyan ng time ng Panginoon ay yung mga taong walang ibang naasahan kundi ang Panginoon. Parang katulad sa mga bata, tulad nga sinabi dyan na yung mga bata, saan ba nakasandi kundi doon sa kanilang mga magulang. Wala na silang pupuntahan kundi yung mga magulang. At kapag binigyan mo sila ng candy, ang laki ng pasalamat nila. Dito rin sa ating mga kapatid na sana matuto, yung ating mga na marunong magpakumbaba dapat, matutong magpakumbaba. Yung mga taong matalino, kumpara doon sa mga mangmang na nakatanggap na ng konting bagay, na sayang-saya sila. At yun nga, ginawa kay Kristo yun, ng mga panghusga na yun, mga pambubuli, yun, hinuhuli siya, ganyan. At punong-puno ng ligaya ng mga saya kahit nasa gitna siya ng mga ito. Siya yun, si Jesus. At maging kagaya natin, gayahin natin ang katulad ng ginagawa ni Jesus. Kahit nasa gitna ng mga ganung sitwasyon, huwag natin indahin na tayo ay halimbawa. Kahapon nga po, gaya nga kami sa service sa patay. So, may masakit yun. Masakit yung mga ganung bagay. Pero, siyempre, kapag ikaw ay nasa Diyos, nasa bukal ka ng kaligayahan ng Diyos, ay mararamdaman mo ang totoo na kaligayahan niya. Bibigay sa iyo. Para matututo kang maging masaya, magpasalamat sa mga bagay na tumadaan sa iyong buhay. No? Yun nga ay dahil sa banal na Espiritu Santo. Yun. At yan, alam mo mga kapatid, yung kaligayahang galing sa Espiritu Santo ay hindi nauubos kailanman. Alam niyo kapatid, yun yung malalim na kaligayahan. Hindi mababaw. Kasi yung mga material na bagay, nakuha na natin yan, lahat. Bagay yan.
dito lang yan sa mundo na ating ginagalawan. Pero kapag ikaw ay nasa bukal ng kaligayahan ng Diyos, ng Espiritu Santo, makikita mo, kahit anong hirap ng mga dinadaanan mo sa buhay, hindi ka maano. Sabi nga, kahit ang tapakan mo, mga leon, ahas na mabagsik, hindi ka maano. Diba? Sabi nga doon sa Samuel 21. Napakaganda ng mga salita at pinpangako ng Panginoon. At syempre, ito pa nga mga kapatid, simple lang Ang pagiging simple ay mas gusto ng Panginoon. Ito isa pa. Tayong mga, katulad ko po mga ako pa, sa buong maghapon, rotate ng buhay ko, ay nakapagod kung titingnan nyo. So umaga, pag gising pa lang, kasi palibasa wala akong trabaho. Sa bahay lang ako. And then, yun nga, pag may gawain, naandun ako. Tugtog. At kapag maghahatid ako sa mga anak ko, susundin pa rin. Ganun lang ang aking ako sa buhay ngayon. Pero sa totoo lang, 3 years, hindi lang 3 years Then, puro matutunan ng 7 years na ako'y walang trabaho. Pero magtataka ka, bakit hindi ako kinukulang? Minsan, ako pa nga, magtataka kayo. Yung aking buhay, bilang isang barbero dati, tinanggal ko sa buhay ko. At nag-full-time ako bilang isang guitarist, choir, at the same time po ngayon ay ako ay trainee preacher. Ibig sabihin, wala naman po akong, wala po akong sweldo ron. Amen? Pero bakit ako bilang isang lingkod ng Diyos, hindi kailanman nagkulang? Kaya nga, mga kapatid, sa totoo lang, bilang isang lingkod ng Panginoon, kapag ikaw ay nakakonect sa Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay dadaloy, lulukob sa iyong buong pagkatao. Ang kasiyahan, kaligayahan, at katagumpayan ay dadaloy sa iyong buhay. Hindi lang yan sa buhay mo. Siyempre, mayroon ka may mga anak ka. Ako, may mga anak. Totoo lang, 3 sila. Nakagraduate na po ng college yung panganay ko at may trabaho na. Ibig sabihin, anto na yung biyaya ko sa anak ko. At yung 2 pong anak ko ay nag-aaral pa rin. Isang college po ulit at isang grade 12. Pero sa totoo lang mga kapatid, nagpapasalamat ako. Ito dahil lahat ng anak ko, wala akong naging problema sa kanila. Nakakapakatalino. Bakit? Kasi sila man din ay mga lingkod ng Diyos. Yung 2 kong anak, mananayaw sila. Regular silang dancers sa El Shaddai. At yung anak ko naman pong panganay ay choir. At syempre, si Mrs. ay choir din siya. Umaawit po sila. Ibig sabihin, buong pamilya ko po ay naglilingkod sa Diyos. Alam niyo kapatid, ang sarap ng feelings na ang Diyos lagi mo pinasasalamatan. Wala akong ibang maisip na paraan upang suklian ang pagbibigay ng paglilingkod sa ating Diyos. Hindi naman niya kailangan yun, sa totoo lang. Pero dahil tayo'y tao, tayo'y nilalang ng Diyos, tayo'y anak ng Diyos, tayo ay may karapatan na magbigay, magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Amen? At sa totoo lang mga kapatid, na ang saya-saya ko kasi naipapahayag ko yung mga ganitong bagay sa FB ni Sister Angie. At patuloy kong bibigyan ng pagpupuri ang Diyos alang-alang sa ibinigay niya sa ating buhay. Kasi ito pong buhay kong ito ngayon, pangalawa ko na pong buhay ito.
Kasi po ako po ay nagkasakit ng malala. Masakit na sabihin parang isang perma na lang ng ay tigok na. Pero dahil sabi ko, nakipag-covenant ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng pagkakataon pang makapaglingkod sa inyo. Makapaglingkod ng totoo. Kasi ako bilang isang gitarist, ay gusto ko spread pa rin yung aking paglilingkod sa pagpipitara, kanta. Napakasarap kasi yung maglingkod ka ng bukal sa iyong puso. At alam niyo kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, binigyan niya ako ng chance. Siguro nakakapitong taon na ako ngayon na lumalakas. Hindi lang siguro mga 10 mahigit na taon na ako na naka-recover na sa aking sakit. Yung pong sakit ko po ay yung walang antena. Alam niyo na yun. So, ang payat ko ngayon po naman, napakataba ko na. Kaya, salamat pa rin sa Diyos at binigyan niya ako ng chance. Huwag tayo sasawang magpasalamat. Ito po ang huli ko bibigay sa inyo na ito po summary natin. Sabi po dito ay matuto po tayo magpasalamat. Unang-una, siyempre lahat po ng biyaya na binigay niya sa atin. At siyempre ang una ay ang ating Banal na Espiritu Santo na binigay sa atin, na guide araw-araw. Umasa sa kaligayahan, ito po yung pangalawa, umasa sa kaligayahan dulot ng Espiritu Santo. Dapat nakakonect tayo. Paano ka maging connect kung hindi ka naman gumagalaw sa iyong grupo? Diba? Hindi ka tumutulong, hindi ka magamit sa isang tulad ng pangkat, yan, grupo natin, hindi ka magamit dahil nakikinig ka lang. Dapat tumulong tayo. Okay? So, alam niyo na yan. At ang ikatlo po ay maging simple tulad ng mga bata. Hindi tulad ng mga publikano, ng mga yan. Sila po ay matatalino na wala na pong pinakikinggan pati ang sarili nila. Yan, no? Maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Paano ka magiging kalugod-lugod? Binabaliwala mo yung mga tao na kapaligid sa iyo na humihingi ng tulong. No? So, salamat sa ating mga kasama na talaga namang supportive, very supportive, no? At alam nyo, yung pagiging mangmang ng tao ay hindi po hadlang para maglingkod tayo sa Diyos. At alam niyo po, ang mga taong kulang sa pananampalataya, doon po tayo magbigay ng pag-ibig, ng pangunawa sa kanila. Alam nyo, yun po ang hinahanap ng Diyos. Ang maparangalan natin, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono. Tayo ay laging naandun sa kanyang kaluwalhatian. Salamat sa Diyos dahil binigyan muli ako ng pagkakataon, Sister Andy. At sa totoo lang po ay pagod po ako. Galing po ako sa Faith Mountain sa Tagaytay. Kakarating ko lang mga 4 p.m. po. At sa totoo lang, hindi po ako masyadong handa. Kasi nga, marami po ang ginagawa sa buhay. Pero sa totoo lang, ang focus ko lang po talaga dito ay yung pasalamat natin sa Diyos. Kung gaano tayo binigyan ng Panginoon ng chance mabuhay, magbigay ng kasiyahan sa ibang tao, maging ehemplo tayo katulad ng ginawa niya. Amen? At papasok ko na ulit ang sa ating pong Master, Sister Angelica. Andiyan po ba kayo? Anito pa nakikinig sa'yo. Hallelujah. Oo nga. So bago kita alis sa live, gusto kong malaman na yung message talaga ni Lord. Pareho tayo tungkol sa pagpapasalamat. Talaga pagkahalimbawa di ba kahit nasa problema tayo, basta marunong tayo magpasalamat, may kagalakan. Yes. Diba? Tama yun? Diba tipong lubog ka na sa problema,
lunod ka na sa problema, pero nagagawa mo pang magpasalamat. Anong klaseng tao yun, no? May problema na ka na magpasalamat pa. Di ba? Ang tawag doon hindi kaligayahan, hindi happiness, kundi joy. Alam nyo, di ako naubusan ng ngiti sa labi. Alam nyo natin, kahit di naman nakakatawa, natatawa din ako. Huwag ka lang tumawag mag-isa sa maraming tao, ha? Yun lang. Pag nag-iisa, wag natatawa. Di ba? Kasi, ang pinaghuhugutan natin ng kaligayahan, kagalakan, ang tama kasing term doon, kagalakan eh. Kasi ang kagalakan ay isa sa mga bunga ng banal na espiritu. Di ba? So, kaya lagi nating iniisip na, oo, natural sa buhay ng isang tao, ang may problema, mapapera man yan, maparelasyon, o ano man yan. Pero mas malaki yung Diyos na naghinugutan natin ng kagalakan. Di ba? Tapos sabi mo, napakabuti ng Diyos dahil yung ating kapwa ay minsan ginagamit tayo para tayo yung magbigay sa kanila ng kalakasan. Tulad niyan, mayroong mga Facebook tayo, mga kilalang bago. Doon mo bigay yung mga counseling mong, ako, gano'n ginagawa ko Pino-counseling ko sila yung mga bagay na hindi ko naman sila kilala pero in Facebook ay friend ko sila. Lagi ko naman sila na kasi may mga post na ganyan. Dito tayo gumawa, doon natin gamitin yung ating mga alam kung paano tayo ginamit din ng Panginoon sa Diyos sa ating kapwa. Ipasahin natin. Tsaka doon sa sinabi mong huli na para tayo magkaroon ng kagalakan, dapat maging simple tayo tulad ng mga bata. Yes. Diba? Feel connect. Kasi alam naman natin na ang bata una sa lahat, umaasa sa magulang, nagtitiwala. Yes. Tayo din, magtiwala din tayo sa Diyos na hindi tayo pababayaan. Diba? Ano pa ba yung katangian ng bata? Yung bang mapagpatawa, diba? Mamaya, away-away, maya, bati na. Yeah. Saka sila ay madaling pagsabihan. Yeah. Hindi katulad ng matatalino na, hindi ko na kailangan kang mag-seminar, ganyan. Hindi ko na kailangan ng ganito, ganyan. Kasi tapos ko na yan, nag-CLSS na ako, ganito. Hindi na ako kailangan mag-seminar. Sila, yung mga wala pang alam, doon pumapasok yung talagang totoo na biyaya na. Diba sabi nga doon sa gospel na inilihim sa mga matatalino, diba? Totoo naman yung kasi. Kasi ang katalinuhan pang mundo para sa Diyos, kamangmangan. At yun namang kamangmangan natin sa mundo, karunungan naman yun sa Diyos. Yes. Kaya, tsaka ang dami naman dapat talagang ikagalak sa Panginoon hindi tayo mauubusan yun kung nakatingin tayo sa presensya niya. Kaya, kung may nakikinig man sa atin ngayon na sad, parang depressed na, baka gusto na magpakamatay, isipin nila na ang Panginoon, nagagalak siya kapag nakikita niya tayo na laging nagpapasalamat. At saka nagiging kamukha nung bata, ano ba yung bata? Humble. Humility. Diba? Wala naman tayong dapat magmalaki. Tama nga yung sinabi mo na hindi porke marami ka nang alam sa gawain sa Diyos, maaaring kabisado mo na yung buong Bible, pati Bible verse, maaaring nag-aral ka ng theology. Hindi naman yun ang basihan ng Diyos Ang basihan niya, yung pagiging, yung humility natin. Siyempre, paalala na rin yun sa mga taong parang boss na sila, parang wala nang kapang namin. Hindi sila na yung parang institusyon, di ba? Hindi naman dapat gano'n ng tao. Dapat naman maging humble na katulad ng bata. Ayun nga lang, araw-araw, kung halimbawa si God meron siyang CCTV sa langit, palagay ko hindi siya nagagalak, mas marami yung kalungkutan niya kasi kapag tayo gumagawa ng kasalanan, napapalungkot natin ang Diyos. Kasi inuuna natin yung happiness natin. Di ba ganun tayo mga tao? Lord, masaya ako dito saka ka na lang muna. Parang isinasantabi natin kumbaga, nabuhay tayo sa bawat araw, binibigyan tayo ng chance ni Lord na magising sa bawat araw to give Him glory. Hindi yung glory para sa atin. Sa ating mga tao na ang laki ng pasalamat natin dapat. Yung
malaman natin kung paano tayo pasunurin ng Diyos. Yun na isang connection mo sa Diyos eh. Dapat malaman mo kung anong tama. Kung paano ka magpasalamat. Paano yun? Paano yung brother? Alam mo na yung tama pero mali pa rin yung ginagawa mo. Yes, manunugpo ka pa rin sa ano. Sabi nga niya, yung 10 Maria na babae na nag-ano, di ba? Pumasok sa pintuan. Yung 10 dalaga. Oo. At yung 5 naging mangmanga kasi nga gusto nilang humingi ng langis doon. At ibig sabihin nun, tayong mga tao, pinili na. Tinawag na tayo ng Diyos. Pero na tayong pa-access para pumasok sa pinto eh. Kaya lang, yung iba, tumilihis ng daan. Hindi sila, ibig sabihin nito, hindi sila handa para pumasok sa pinto na yon. Pero lahat tayo ay, halikayo, sabi nga ng Panginoon, halikayo at pumasok at magpahinga kayo sa akin. Ganon, marami siyang sinasabi na halikayo at nangitla ako sa loob. Mayroon tayo kasaluhan. Pero pagdating do sa pinto, hindi, mayroon pang iniisip. Kaya lumilihis. Hoy, hindi ko muna iiwan yung aking yung aking kayamanan. Kasi mas pinili pa niya yung gano'n. Kaysa salo sa ating Panginoon. Yun. So, sila lang ang kahit na sabihin mo, kilala ko ang Diyos. Pero lumilihis sila. No? Hindi sila maliligtas. Tsaka brother, yung sinabi mo kanina na totoo yun, ang kagalakan ng tao hindi dapat nababase sa material na bagay. Kasi makuha mo man lahat sa mundo, kapangyarihan, kayamanan, may katapusan. Kumbaga parang naabot mo na yung pinakasagad sa mundo, sana susunod nun, di ba, pababa na. Yes. Kaya nga, very limited. Sila, parang wala na ako. Oo, nasa sa'yo na ka lahat. Akin na yan. Oo. Pero tanong brother, bakit merong ibang mga nagpapakamatay niya samantalang nasa kanila na yung halos lahat? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi yung totoong kaligaya, hindi yun ang totoong kagalakan sa buhay ng tao. Diba? Minsan nababalitaan natin sa television, sa news na, sige itong sikat na artista, si singer, nagpakamatay, nag-overdose. Diba? Samantalang may mga tao na simple lang yung buhay, pero daig pa yung milyonaryo when it comes to joy. Yeah? Kumbaga, yung joy na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi mo mababayaran. Priceless. At kapag meron tayo nun, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, daig pa natin yung tumama sa loto. Amen. Amen. Kaya nga, brother, sige, parang sa akin lang naman pinagano ko lang naman yung shinare mo, mas inelaborate natin. Di ba? Panang bala magdagdag. Hindi na ako magdadagdag Kaya nga kita kinausap para kung ano man yung na-share mo, pinag-usapan na natin. Yun na yung message ni Lord. Wala na ako idadagdag. Kumbaga, inelaborate lang natin. Basta ako masasabi ko tuwing nakikita kita, nangingiti ako. Parang clown yung mukha mo sa akin. Kasi lagi ka nakangiti. Oo, ako naman kasi talagang gano'n. Ano ko na yan, attitude ko na yan. At maganda. Sino sa akin na kasama mga preacher at mga kasama mga lingkod. Ako ay nakikita lagi nilang nakangiti. Kahit pagod na ako. Oo nga naman, pagod ka na, magsisimungot ka pa, di papangit ka lang, di ba? Wala nang doon, yung Holy Spirit. Oo. Alam nyo, sis, ito nagtag ko pa to. Kapag wala kang Holy Spirit sa iyong pagkatao, ibig sabihin, iba na yung mo, matatangay ka na. Wala Holy Spirit. Wala Holy Spirit, bad spirit ang nandun naman niya. Hindi ba? Pag wala yung presence ng Holy Spirit, bad spirit ang nandun. Brother Derek, schedule kita ulit sa January, pwede?
Yes. Yan. At least bago matapos ang December, nag-guest kita uli. At sa totoo lang ha, gumagaling ka na. alam mo yung pinagsimulan natin nung gines kita. Alam mo yun, natatandaan mo yun. Tine-testing mo lang ako eh. Di ba? Ay, nako, gusto mo paalala ko sa'yo. Tapos pero ngayon, napapansin ko, nag-i-improve ka na sa pag-share. Di ba? Malalim na. O, di ba? Si Bishop Ted Bacani yung nagtuturo sa amin. Kaya nakikinig din ako sa mga preacher, mga aral ako sa kanya. Kaya nga, di ba? At ang mga message sila, nilagay ko sa kanila. Kaya nga, di ba, brother? Ito naman, itong aking sarili ko, itong dahil nakausap din kita, maganda yung naging palitan natin ng grupo. Kaya nga maraming salamat sapagkat patuloy kang nagpapakita ng magandang halimbawa na sa buhay, minsan lang tayong mabubuhay, enjoy life with the joy with the Lord. Diba? Salamat! Thank you! Thank you very much. Advance Merry Christmas! Merry Christmas! Sige, bye-bye! Kasi ang topic natin ngayon, pagpasalamat sa Holy Spirit, kaya hindi natin muna inaano yung mga Christmas. Pero Merry Christmas pa rin sa inyo mga kapatid, sa inyong mga nakapanood ito. At syempre lahat ng biyaya, pasalamatan natin. Amen? Pakishare mo na lang sa mga FB friends mo itong live natin para na ma-inspire din sila. Amen? Thank you. God bless. Okay, so yan si Brother Derek Review. Yan. So, tunay nga na ang Panginoon ay napakabuti. Talagang pagpapasalamat ang susi para tayo ay laging may kagalakan sa puso. No matter what, may problema ka ngayon, may kakapusan ka ngayon, itian mo. Sabi nga nung kanta, tawanan mo ang yung problema, lilipas yan. Mas mabigat kasi yung may problema ka na, nakasimangot ka pa. Diba? Nagiging negative ka pa. Tandaan natin sinabi ng Panginoon sa Filipos chapter 4 verse 8 na dapat maging naman ang ating isipan ay mga bagay na malinis, marangal. Alam niyo po yun? Maging positibo po tayo upang sa ganon yung kagalakan. Yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon, hindi mawawala. Kasi nawawala lang naman ng joy sa buhay natin kapag pinananakaw natin sa dyablo. Hindi na dapat manakaw yan ng dyablo. Kailangan lang natin talaga, pasalamat. Wala kang pera, thank you Lord. Bukas magkakaroon ako ng pera. May problema ka sa relasyon, thank you Lord. Bukas magkakabati kami. Hindi ba? Papalitan mo ikakabit mo kaagad ng thank you. Huwag natin iwasan natin yung magreklamo. Kasi pag nagrereklamo tayo, maraming sad na parte ng ating pagkatao ang naipapakita natin sa Diyos sa ating kapwa. So, pasalamat. Amen. At yun nga, sabi nga ni brother, kailangan maging simple tayo, parang bata, maasa at nagtitiwala sa Diyos, na parang bata na full of humility, na parang bata na ibang hindi mabubuhay kung hindi siya aasa, at isang bata na madaling turuan. Ganyan. Yung pag narinig niya yung utos ng nanay niya, ng tatay niya, sumusunod siya. So tayo din, kapag narinig natin ang utos ng Diyos, susunod lang tayo, di ba? Dapat ang sagot lang natin kay Lord, parang bata. Ano yon? Opo. Tapos ang kwento. Walang katwiran. Walang comment. Magpatawad ka, sabi ng Diyos, opo. Di ba ganun yung bata, yung opo lang opo, natututo ang isang bata sa kanyang magulang. Kaya nga, di ba sabi ng salita ng Diyos, kailangan daw po tayo ay palakhin ng mga anak sa aral ng Diyos. So tayo, matatanda na tayo, iba sa atin, senior citizen na, pero napapalpak pa rin tayo sa pagsunod sa Diyos. Minsan, alam na nating mali, ginagawa pa rin natin. So, sana magkaroon po tayo ng desire na laging makinig ng mabuting balita kasi isang pangangaral mula sa Panginoon para lagi yung joy. Alam nyo, kapag tayo ay nagkakaroon ng desire na makinig sa salita ng Diyos, laging yung mabuting balita, laging kagalakan ng hatid.
kumbaga pag nanonood tayo ng TV, o social media, mga news, di ba, usually bad news. Bigat, no? Hirap ng buhay. Pinapaalala kung gano'ng kahirap ang buhay. Pinapaalala kung ano yung digmaan. Kanina nga lang, lumindol a matter of seconds. Siguro naramdaman yung lindol, no? Alam niyo, medyo malakas yung lindol. Kasi, kumukuha ko ng tubig sa water dispenser namin, biglang umuyog yung floor. So, ano ibig sabihin nun? That Jesus will come anytime. Nawa, dumating ang Panginoong Jesus na meron tayong full joy. Para sa ganon, maihatid niya tayo sa totoo nating tahanan. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa na nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kaming pahintulo sa tukso, iadya mo po kami sa lahat ng masama. Yes, Panginoon, maraming salamat. Mabigat ang aming mga kalooban sa oras na ito, ngunit ang kagalakan na nagmumula sa iyo ay napakasarap damhin sapagkat ikaw lang ang pinanggagalingan nito. Lord, dalangin ko ang bawat pamilya ni Brother Derek, ni Sister Marjorie, Sister Veronica, Brother Noel, ni September Arganda, si Silpa Ahmed, si Sister Cecil, Sister Daisy, Brother Jerry, Brother Anthony, lahat po ng iyong mga nilikha at mga lingkod, patuloy mo pong bigyan ng kagalakan. Isang kagalakang sa iyo lamang magmumula, Panginoon. Isang kagalakang nag-uugat at nagbubunga mula sa Espiritu Santo. Nawa ang bawat isa'y mapuspos ng iyong banal na Espiritu. At ang kagalakan ay maisabuhay namin at maibahagi sa iba. Of course, Lord, ang kagalakan na nag-uugat sa pagtitiwala, sa pag-ibig sa iyo. Dalangin ko din, Panginoon, ang mga kapatid namin na may sakit, na nawawalan ng pag-asa at kagalakan. In Jesus' name, physical healing, Lord, but especially the spiritual healing, ang ibigay mo po sa amin. Lord, dalangin namin na dagdagan mo ang faith namin sa iyo para pag dumadating ang mga natural na mga kalamidad, mga natural na problema, kalakasang spiritual ang aming gagamitin. Ang iyong mga salita, ang aming sandata. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mong pagmamahal, paggabay, pag-ibig, habag, napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga na kahit kami makasalanan, araw-araw binibigyan mo po kami ng pagkakataong lumapit sa iyo. Give us the wisdom, the discernment, the fruit of the Holy Spirit, upang sa ganun kapag may nilalagay sa kasalanan o sa tukso, kami makakaiwas sa tulong mo. Panalangin sa buong bansa, sa buong mundo, ang kapayapaan, ang kagalakan ay maghari dahil sa pag-ibig namin sa iyo. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya mo, sa mensahe mo na magpapasalamat kami lagi. And take note, good or bad, be thankful to God. Sinabi yan sa Thessalonica, ipagpasalamat ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang gusto ng Diyos. Amen? So, parang si Job, no? Kahit na siya nawalan ng kayamanan, pamilya, kabuhayan, nandun pa rin ang kanyang pagpapasalamat, ang kagalakan sa Diyos.
Amen. And of course, niyanyahan ko po kayo na araw-araw na manood, makinig sa Word of God, Daily Gospel. Ito po yung nagsimula noong August 5, 2019. At salamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa Facebook Live na ito. At sa inyong lingkod ay patuloy pa rin ginagamit ng Panginoon. And of course, punta po kayo sa aking YouTube channel, Angelica Dorde. Nandun po yung Daily Gospel mula noong 2019 up ngayon po. And of course, kung Facebook friends ko po kayo at hindi nyo naumpisahan ang gospel na ito, pwede po kayo mag-start na manood, no? Mag-replay kung hindi kayo available sa 6 p.m. na live. Because usually, Monday to Friday, 6 p.m. po tayo. At Monday to Saturday, 6 p.m. Pag Sunday, 6 a.m. So, naiiba lang po yung oras natin kapag hindi available yung preacher na iniimbita ko, ako nag-a-adjust ng oras. Kasi minsan, kamukha ngayon katatapos ko lang gumawa ng schedule ng mga guest preachers for the month of December 2023. Yung iba, hindi talaga sila pwede mag-live ng alas 6 ng gabi. Merong iba, alas 2 ng hapon, alas 12 ng tanghali. So, adjust lang tayo. No? Ang mahalaga, willing silang makinig sa mag-share ng karunungang ipinagkaloob sa kanila. At ipinapanalangin ko na naman yan sa Panginoon na magpadala pa siya ng maraming manggagawa sa Facebook Live na ito. Kaya kung may kakilala kayo na preacher na pwedeng mag-share dito, i-PM nyo na lang po ko para sa ganun invite natin. Di ba? Ang biyaya naman ng Diyos siksik liglig Siya ang magbabalik ng reward sa mga guest preacher na yan. And of course, kung gusto niyo pong isama-sama sa closing prayer, Thanksgiving, may sakit, di ba? Anniversary, birthday, pwede niyo po akong i-PM. And of course, pwede ko kayong i-add sa group chat namin sa Word of God para updated po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan na i-share itong Tuesday Gospel sa timeline niyo, sa group chat niyo, kasi ito'y Great Commission. Utas ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Ayan. So, joy, no? Talaga naman ang kagalakan ng Diyos hindi mauubos yan. Kahit ano pong gawin natin, nariyan yan para sa ating mga likha niya. Kaya, malapit ang Pasko. Let us sing joy to the world. Amen? Pakinggan po natin to. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let earth exalt the Lord. From fields and floods, from hills and plains, breaking the sounding joy, breaking the sounding joy. Every age proclaims the sounding joy. No more the sins and sorrows grow, no thorns and tests the grow. He comes to make His blessings fall, for us the curse is gone, for us the curse is gone, for us the curse is gone. He rules the world in truth and grace, and makes the nations through. And carries all His righteousness, and wonders of His Son, and wonders of His Son, and the wonders of His Amen. So, maraming pong salamat at kung lolobin ng Diyos na ipagkaloob ang December 6, 2023, Wednesday Gospel. Ang guest preacher ko naman po ay si Brother Francis.
And isa pa to sa masasabi nating matagal na sa gawain sa Diyos. Marami ng pagsubok na dinaanan. Ako, manood po kayo bukas, 6 p.m. live. Kay si Brother Francis, no? Matagal-tagal ko na rin siyang hindi na-guest. Marami din po tayong matututunan sa kanya. At bukas po, Facebook Live tayo gamit ang StreamYard. Amen. So maraming pong salamat. Huwag po natin kalimutang magdasal bago matulog, humingi ng kapatawaran, magpasalamat. Para bukas, kapag tayo po ay muling ginising ng Diyos, una sa lahat magkaroon tayo ng kagalakan sapagkat binibigyan niya tayo ng chance na magbalik loob sa Kanya at maglingkod. Maraming pong salamat. Mahal tayo ng Diyos. To God be the glory.